Hindi na makapaghintay ang ilang manggagawa na maisabatas ang panukalang 100 pisong minimum wage hike sa pribadong sektor. Live mula sa Makati City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Hamon para sa mga minimum wage worker na pagkasyahin yung kanilang mga kita para sa mga bilihin at gastusin. At isang panukalang batas yung naglalayan at tumulong para rito. At ngayong umaga kasama natin si Ron Felix. Ron, anong pananaw mo rito na itaas yung daily minimum wage para sa ating mga manggagawa? Well, bilang isang minimum wager po, hamon para sa atin yung inflation rate na tumataas po ngayon. Kaya dapat nakikip up din po yung sweldo ng mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ron Felix. At kasama niyan, pakinggan din natin yung ibang pananaw din ng ating mga nakapanayam. Narito ang ulat. Saan na trabaho niya, sir? Construction worker si Mariano Gian nandito sa Ayala, Makati City. Mahaba ang nilalakad niya tuwing umaga para makamenos sa gastos. Kailangan niya kasing pagkasyahin ng kanyang minimum wage para sa kanyang mag-anak. Malaking tulong para sa pamilya, para pangdagdag gastos, saka sa panggastos sa mga bata. Hirap ng buhay ng pamasahe, pambili ng pagkain, kulang at kulang. Para matulungan ang mga tulad ni Mariano, inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill 2534 para taasan ng 100 piso ang daily minimum wage ng mga empleyado sa private sector. Nakakuha ito ng 20 affirmative votes at 0 negative votes at abstention. Across the board ito, kasama Metro Manila na 610 pesos na ang daily minimum wage rate. Noong nakaraang taon, pinayagan na rin ang daily minimum wage increase sa ilang rehiyon. May pangamba lang ang ilang eksperto na baka magresulta ito sa mas mataas na mga bayarin o kaya ilubhang maapektuhan ng small at medium enterprises. Gayunman, hindi na makapaghintay ang security guard na si Angelo Garcia na tuluyan ng maisabatas ang Senate bill na ito. Mas maganda na ngayong patuparin yung batas para importante din sa amin yan mas madagdag yung sahod namin. Susan, may ilang mga hindi kasali dito sa panukalang batas tulad yung mga negosyo na under 10 yung employees nila o kaya yung mga businesses na under 3 million pesos yung kanilang kapital. Ito ang Street Hirit mula rito sa Makati City, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.